Maraming salamat sa inyong taga-subaybay at ang aking pong bigay sa inyo na mga topic tungkol pa rin sa Genesis. At sinabi ng Diyos, pinagtibay ng Diyos ang kasultuhan laban sa tao. Kaya dito po, pati po buksan natin isip at puso na sa ganun po ay sa lahat ng mga mga panganib, anuman mga disgrasya na darating, ang Diyos po ay laging gumagabay. Anuman mga pag-alala natin sa ating mga mahal sa buhay, ay ang Diyos po lagi po gumagabay. Napakabuti po ng Diyos. Kaya kung ikaw man ay nasa ibang bansa ngayon nagtrabaho, o ikaw man ay seaman, o anong lugar nakatira ang inyong pamilya, huwag mag-alala sapagkat ang Diyos hindi natutulog. Kaya nga sa kantay, ang Diyos ay hindi natutulog. Ang tao natutulog, pero ang Diyos hindi. Talagang magmahal sa atin, sobra-sobra. Kaya ang mga biyaya na ating natanggap mula sa Diyos, kung gaano man tayo iningatan ng Diyos, gano'n din po. Ingatan din natin. Kasi ang mga masamang espiritu, pagka tayo po ay medyo nagkaroon na ng tagumpay sa ating trabaho o anuman nakita sa ating mga material, diyan po mawasok ang mga masamang espiritu. Kaya nung panahon din, nagpakita din ng Diyos. Nagpakita din ng Diyos sa mga tao. Nagpakita. Hindi ang Diyos madamot. Hindi madamot ang Diyos. Kasi siya po naglikha sa atin, kaya hindi niya tayo pabayaan. Kaya ibukas natin ng ating puso, ating isip at lakas na bigay ng Diyos. Kasi nung panahon pa rin ng Genesis, ang Diyos nagpakita. Nagpakita po talaga sa mga taong araw. Kaya sa atin din ngayon, darating din sa atin anong uri na pagkakilala ng Diyos na para natin siya ay makapiling sa pamagitan ng anong uri na mga kinakain natin. Sa Kanya galing yan eh. Kaya kapatid, kung ikaw may nalulungkot sa ngayon, araw, gabi, man, huwag mo kalungkot yan. Isipin mo na ang Diyos hindi natutulog. Huwag mo rin yung iyong panalangin na nasa bahay ka lang nakakulong. Bukas po ang simbahan. Pwede kayo lumapit sa pari at makipag-usap, natawag na isal, counseling, upang ang bad spirit po na kumikilos sa ating puso, sa ating pamilya, hindi na siya umagambala. Halimbawa, yung mangga, yan, mga prutas, mga hayop, o isda, yan nagpakita ang mga Diyos na buhay talaga siya. Buhay po ang Diyos, kaya purihin natin ang Diyos. Sapagkat hindi tayo nabubuhay kung walang Diyos. Siya po ang ating pinikasandata. Kaya kung mayroon kang karamdaman ngayon, magdasal ka lang. Pumasok ka ng simbahan. Sa ganun po, kausapin mo yung pari na kayo po ay mayroong problema sa pamilya o karamdaman. Kasi hindi lahat na sakit na kaya gamutin ng doktor. May sakit din tayo sa espiritual. Kaya kung medyo sabi nga ang ating karamdaman ay hindi na nakukuha sa doktor, lumapit na kayo sa pari, simbahan, para kayo po ay ipanalangin at mai-pray-over. Kasi ang bad spirit po, natawag na spiritual battle, hindi yan kaya gamutin ng sino man tao, kundi ang Diyos lang. Kaya ito kapatid,
kung nakagraduate naman ang anak mo, huwag mo rin kalimutan ng Diyos. Kasi lahat yan talaga, wala tayong ipagmalaki. Wala tayong magmalaki kahit matalino ka o sino kang maraming pera. Wala tayong ipagmalaki sa panahon ngayon. Lalo na sa panahon ngayon, ang dami ng mga kadahilanan na yung dati dumating yung COVID o ano man uri ng mga dumating ng mga pagsubok na hindi magaganda. Gawa ng masamang espiritu yan. Ang Diyos hindi nagbibigay sa atin ng masama. Nakasulat niya sa kanyang kasulatan na nilikha niya ang langit at lupa. Maayos, maayos. Hindi tayo nilikha na para lang tayo ay mapahamak. Ang nagbigay sa atin ng kapahamakan ng mga masamang espiritu. Tulad nito, talit dahil nakatapos sa pag-aaral. Ang talit niya ay engineer. Kaya talagang kung pwede umiyak ka ng isang araw, pwede ka umiyak dahil sa ang Diyos po talaga ang nagpagalaw sa buong katawan natin. Kaya ang binigay sa atin ng isip, talino at lakas, gamitin din natin sa Diyos. Huwag yung sarili natin desisyon dahil hindi malaman kung makalawa o anong oras man, minuto. Minuto lang ang buhay natin kung wala sa atin ng Diyos. Kaya papalad man ang mga tao na laging humihingi sa Diyos ng awat habag. Kasi ang Diyos po pagka tayo ay humihingi ng awat habag, nahabag din siya Lalo siya nahabag. Kaya itong mga talent na ito, huwag natin ipagmalaki. Huwag natin ipagmalaki kung ano man ang narating mo ngayon na kurso, ikaw ay doktor na o nurse, ano ka man natapos, Diyos pa rin nagmula yan. Yan ang mga gawa ng Diyos na kung tayo po ay mabuti na sa kinabukasan, dahil tayo po ay gumagawa na para sa Diyos. Kasi yung mga talent na yan, katulad na itong pagkakanta, o talent din galing sa Diyos yan Talent din yan, kaya pag dumating sa panahon na siyempre matagal na tayo sa ating mga sabi ngayon, talent na yan, kung meron man tayong panahon, magbigay pa rin sa Diyos. Kasi ang sabi nga ng Diyos 6 na araw binigyan tayo. Ang Diyos man din nag-instrumento din sa 6 na araw. Yung 6 na araw na physical, hinanda niya para sa atin. At ito naman pang 7 araw, yung sa atin nga sa Pilipinas, linggo, yun nga, sa spiritual. Isa na po yun, halimbawa, yung pare, makatid tayo ng misa. Kasi yung mga talent na yan, sa kanya galing yan. Kaya huwag natin kalimutan ng Diyos. Kung ano man abala natin sa araw ng linggo, kung maaari, tapusin muna natin ang pagbigay ng oras sa panahon ng Diyos. Bigyan natin ng Diyos ng panahon na sa ganun po yung ating pamamasyal, kasama ng pamilya, ay mai-provide tayo sa anuman mga banta ng mga masamang espiritu. Kasi ang espiritu po na masasama, walang iba ginagawa niya kundi magwasak. Masakin ang buhay natin upang tayo po ay, sabi nga, makadamay din ng ibang tao. Yun ang trabaho niya Pero pag ang Diyos lagi natin tinatawag at bigyan tayo ng araw sa linggo. Kasi sa ibang bansa, ibang araw doon Baka gabi doon o madaling araw, depende na lang, kapatid. Kaya huwag tayo magpalinlang sa mga masamang espiritu. Kasi ang masamang espiritu yan, tandaan mo mga kapatid. Minsan gumagalaw lang yan sa kaibigan, minsan gumagalaw yan sa ating mga kapitbahay, o di kaya doon paglabas mo, ikaw ang tinatarget ng masamang espiritu. Hindi natin alam yan. Hindi natin alam yan mga kapatid. Pero pag ang Diyos ay lagi nating tinatawag, alam niya Nagawa siya ng kailan upang tayo po ay may ligtas. Ganun po ang Diyos. Katulad ng talit na doktor. Galing sa Diyos yan Kaya nga kung ikaw man sabi nga, binigyan pa ng chance sa Panginoon, nagamot ka ng doktor,
hindi ang doktor pa rin nagpagamot. Ang doktor ginamit lang na instrumento. Pero the best, yung doktor, hiram lang din niya sa Diyos. Pero yung pinaka-kapangyarihan ng Diyos, hindi kaya ng doktor gawin. Kasi ang Diyos bumubuhay ng patay. At nang ipapakain ng libo-libo yan. Imagine mo yung panahon nilikha niyang langit at lupa. Hanggang ngayon, napakarami na para sa atin, hinanda niya na tayo po hindi malinglang ng mga masamang espiritu. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa mga taga-panood o nakikinig man. Napakabuti po na itong aking ibablog sapagkat ito naman po ay hindi opinion, kundi ito po ay i-share natin ang ating talent upang makapagbigay din tayo ng kalakasan sa kapwa. Kung saan man kayo naroroon, saan kayo nagtrabaho, o seaman man kayo, o nurse man kayo sa ibang bansa, o engineer man kayo, ano man ori ang iyong trabaho, galing para sa Diyos yan. Kaya nagpapasalamat ako sa mga nakasubaybay ng aking pagbablog. Dahil ito po ay mula rin sa Diyos na ang nagkaroon ng YouTube o Facebook upang iparating ang mga salita ng Diyos.